Sumigaw, Li Yangyi. Baguhin ang kanta. Pagkatapos ay binato niya ng right-footed sipa diretso sa mukha ng kalaban, ngunit naharang ito ng isang sipa mula sa tagiliran. Binago ang kasunduan. Sa kasalukuyan, tumaas ng 50% ang bilis ng paggalaw ng Walker dahil sa impluwensya ng Meow Bird. Ang kalagayan ni Lian ay patuloy na lumala. Bagamat patuloy na pinapalitan ni Liang Yi ang kanta ayon sa utos ni Lian, hindi pa rin ito epektibo. Ang kalagayan ni Lian ay palaging napakabigat. Pagkatapos ng 12-dosenang round ng labanan, ang kompletong dragon ay lumundag tulad ng tubig ng Tan River. Ang dalawang lalaki ay tumalon pabalik, na lumikha ng ilang distansya. Inalis ng lalaki ang kanyang sombrero at tumingin kay Lian. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Kahit na hindi ko alam kung saan mo nakuha ang bagay na iyon sa iyong bulsa, ang malas mo lang na nakilala mo ako. Pinunasan niya ang talam ng kutsilyo sa kanyang kamay. Isa akong propesor sa musika sa katotohanan, na dalubhasa sa kasaysayan ng sikat na musika. Malamang pinag-aralan ko na lahat. Kumpiyansa ang ngiti ng lalaki. Sa sandaling iyon, isang maliit na puting ibon na may mukha ng tao ang dumapo sa kanyang balikat. Pinagpag niya ang kutsilyo. Ito ang aking tahanan, sabi ni Lian. Walang nagbago sa espadang itim na dragon, at sinaksak ko ito sa lupa. At ang carrot, dalawa, sabi ni Liang Yi. Tumigil ka. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Crush ko siya. Ngunit pinutol ni Liang Yi si Lian, tumalon mula sa tuktok ng CD. Hayaan mo ako. Sinulyapan siya ng lalaki, iniisip sa sarili, wala man lang banta. Tumakbo si Liang Yi sa entablado at kinuha ang mikropono. Paano kung subukan mo ito? Confident na sagot ng lalaki. Intermission. Hindi mo talaga alam ang rules. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagbago ang kanyang mukha, at diretsyong sinugod niya si Liang Yi, ang kanyang kutsilyo ay handang pumutol sa kanyang lalamunan. Alam niya na siya ay may kaalaman tungkol sa musika, ngunit hindi siya maaaring maging napakatanga na maghintay para sa kabilang panig na kumilos. Ngunit sa sandaling iyon, isang kulay platinum na baril ang hamarang sa kanyang daraanan. Isang mas malaking headcannon ang tumawid sa ulo ng lalaki. Umiwas siya at tumalon pabalik sa hanay ng pag-atake ni Lian. Bahagyang umubo si Liang Yi at nag-strum ng intro. Kumpiyansa ang tanong ng lalaki, rock music, blues, reggae, o heavy metal. Pero itinaas lang ni Liang Yi ang dalawang daliri at nginisyan ang country music. Napatawa si Lian sa sarili. Tinukoy ng system ang instrumentong pangmusika bilang tandang pananong. Sinamantala niya ang pagkakataon at sumugod sa harap, ang baril ay mabangis na tumatama sa leeg ng lalaki. Ang lalaki ay umiwas upang maiwasan ito, pagkatapos ay yumuko at nilaslas ang kanyang kutsilyo patungo sa dibdib ni Lian. May umalangaw-ngaw na tunog ng pagbangga ng bakal, at sa gulat ng lalaki, may nakita siyang maliit na bitek sa talam ng kanyang kutsilyo. Nabigla siya. Ang kutsilyong ito ay 3 beses na mas matalas kaysa sa mga ordinaryong sandata, at ito ay nabasag. Nang makitang naabala ang kanyang kalaban, pinalis ni Lian ang kanyang sibat. Nang akmang tatama ang kutsilyo, iniwas ng lalaki ang kanyang walang laman na kamay. Isang spiral ng hangin ang lumipad patungo kay Lian. Hinawakan niya ng mahigpit ang baril upang harangan ang suntok, sa kabahagyang itinulak ito para mabago ang landas ng paglipad nito, at itinusok ito sa isang puno sa malapit. Agad na lumitaw ang isang 20 cm long slash sa puno ng puno. Nagulat si Lian. Ito pala ay Saber-Chi. Napangiti ng may pagmamalaki ang lalaki, ngunit muling umalangaw-ngaw ang boses ni Lian Yi, na tumatagos sa kanyang tenga. Sa galit, kinawayan ng lalaki si Liang Yi ng ilang Saber-Chi. Ngunit hindi siya hinayaan ni Lian na magtagumpay, patuloy na pinaputok ang kanyang baril para maitaboy silang lahat.
Pagkatapos ay bigla siyang umaban, pumutok ang baril, at pinunit ang dibdib ng kalaban gamit ang pamamaraan ng Tigre Scorch. Bumungad sa kanyang isipan ang eksenang binaril hanggang mamatay si Honda. Bawat galaw ay malalim na nakatatak sa isip ni Lian. Itinaas ng kanyang kanang kamay ang baril, at ang kaliwang hintuturo ay idiniin pababa. Ang nguso ng kanya ng ulo ng tigre ay nagpaputok ng hindi mabilang na puting mga sinag ng liwanag. Kumalat ang mga alon sa daloy ng liwanag. Ang pamamaraan ng baril na naisip ni Lian mula sa 8 pamamaraan ng demonyong Diyos sa pagtama ng mga gintong ochre na dami ng hangin at ulap. Ang pangalan nito ay Yemchuan Lian. Umikot ang maitim na ulap, at bumuhos ang ulan. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay puno ng mga butas ng bala. Tumalon si Liang Yi sa stage, at nagkatinginan ang dalawang lalaki at ngumiti. Binigyan ni Lian ng thumbs up si Liang Yi. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Atensyon sa lahat ng walkers. Ang nilalaman ng pribadong kaganapan ay binago. Walang kakayahang bumalik ng maaga sa schedule. Sa kaganapang ito, ang lahat ng mga naglalakad ay dapat lumaban hanggang sa isang taon na lamang ang natitira na lumalaban hanggang sa huling hininga. Patayin ang manggugulo upang makatanggap ng prop na maaaring payagan ang lahat ng mga naglalakad na bumalik. Una, nais kong hilingin na malutas ang lahat ng mga labanan, o ang mga naglalakad na lumalaban pa rin. Ang pangalan ko ay Bivan Ho. Ang aking mga susunod na salita ay para sa isang taong nagngangalang Lian. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang walker na nagmana ng Lonely Phoenix ay natural na malapit na nauugnay sa inyo. Kaya makinig ka. Una sa lahat, Lian, alam kong naririnig mo ako. 2 araw ang nakalipas, pinatay mo ang 4 na naglalakad. 2 sa kanila ang mga katim ko, mga malalapit kong kaibigan sa totoong buhay. Ang isa sa kanila ay aking kasintahan sa loob ng 8 taon, at sabay kaming pumasok sa purgatorio noong 1 taon. At sabay kaming nabuhay at namatay. Hindi kita mapapatawad. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring kabuoang 32 purgatory walker na buhay, at walang nakabalik ng maaga sa schedule. Ngunit tila 3 tao ang pumatay ng 6 na tao, at natapos na ang kaganapan, kasama ka. Delikado iyan. Ito ay isang malapit na tawag, ngunit ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na walang sino man sa inyo ang maaaring umalis. Tiningnan ito ni Wu Shan at 4 lang ang nakita. Labanan hanggang kamatayan. 2 lang ang pagpipilian nyo guys. Patayin mo ako o kunin ang item upang baguhin ang nilalaman. Patayin si Lian. Basta't sigurado akong patay na si Lian, hahayaan ko kayong lahat. Sa wakas, gusto kong sabihin kay Lian na pareho tayong nasa pinakamapanganib na sitwasyon. Ito ay napakapatas. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Sumando si Lian sa isang puno at dahan-daang kumain ng karot. Okay, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Ang timeline ay bumalik ng 5 minuto. Tinalo ni Trash Xiao daw ang kanyang huling kalaban. Muttered, ang isang ginoo ay hindi nakatayo sa ilalim ng isang mapanganib na pader. Ang mga kasanayan ni Trash Xiao daw mula sa ika-8 palapag ng mataas na gusali ay halos natutunan na, at maaari na silang mabago sa isang malaking kapangyarihang panlaban. Ngunit mayroon pa ring pinakamahalagang punto na nawawala. Ang imahe ni Lian ay lumitaw sa isip ni Xiao Dao. Ang taong ito ay ang pinakadelikadong uri. Hindi siya magtatago o huminto, at palagi siyang nakatuon sa pagpapalakas, hindi sa pagligtas. Sino ba naman ang ayaw maging malakas? Pero kailangan mo munang magkaroon ng buhay. Ang kamatayan ang katapusan ng lahat, baby. Nakapatay ka ng 6 na tao ng maayos. Mayroon kang 3 mana ngayon. Sapat na ang aming nakolekta. Ang iba sa kanila ay pawang matigas ang ulo at baliw. Ang sino mang sumusunod sa kanila hanggang sa wakas ay isang tanga.
Sa pag-iisip nito, tinawag ni Zhao Xiaodao pabalik ang sistema sa kanyang puso. Nagsimulang magbuga ng gintong liwanag ang kanyang katawan at unti-unting naglaho. Ngunit nang malapit na siyang maglaho ng tuluyan, umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Pansin, mga naglalakad. Ang nilalaman ng kaganapan ay binago. Si Zhao Xiaodao, na unti-unting nawawala, ay tumingin sa kanyang katawan, muling lumitaw sa pagkabigla. Pagdinig sa mga salita ni Ye Vanho, hinayla niya ang kanyang buhok ng husto, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. 2 pulgada na lang ang natitira. Damn it. Alam na hindi na siya makakabalik, si Rennie ay nakatayo sa isang abandonadong phone booth, balisa. Masyadong komplikado ang sitwasyon. Hindi na ako makakabalik. May gumamit ng mataas na antas na item para i-lock ang bagay na ito. Ito ay walang pag-asa. Sa kabilang dulo ng linya ay ang malalim at mapang-akit na boses ng isang babae. Magtago sa ngayon, at huwag maakit ang atensyon. Ako na ang bahala sa iba. Pagkababa ng telepono, lumabas si Rennie sa booth na may malungkot na mukha. Damn it. Ang isang Surreal-type walker ay kailangang makisangkot sa mga baliw na ito. Mabilis na bumuhos ang ulan at mabilis ding lumakas. Umupo si Bian sa ilalim ng puno, pinag-aaralan ang sitwasyon. Pagkatapos ng 2 gabing pakikipaglaban, nakakuha pa siya ng 2 pang mana. Kung ginamit niya ang lahat ng ito, maaari niyang maabot kaagad ang kaliwanagan. Ang paglampas sa tuktok ay tiyak na may karagdagang gantimpala. Iniisip ko kung ano ang magiging epekto sa pagkakataong ito. Sa pagtingin sa 2 bagong pamana na nakuha niya, ang mga magagandang salita ng ibon ay nagpapataas ng lakas ng pagsabog at bilis ng pag-atake ng kanta ng pulubi ng 70%. Ang musika Wei Xin Nang ay nagpapaganda ng musika, kaya ang pakikinig sa anumang musika ay makakatanggap ng epekto ng pagpapahusay. Ang pakikinig sa 2 musika ay makakatanggap ng dobleng pagpapahusay. Ang pakikinig sa malungkot na musika ay makakatanggap ng napakalakas na pagpapahusay. Essence Blade Enhancement, ang kakaibang kakayahan ng prutas na humahawak ng sandata na may sapat na kalidad ay maaaring maglabas ng hindi nakikitang aura at makakuha ng mga Katanji tanging armas. Ipinapalm ng system sa walker na maaaring palitan ang mana para matanggap ang Essence Blade Enhancement. Ngunit kung ito ay natupok upang madagdagan ang kaliwanagan, ang pagpapahusay na ito ay hindi makukuha. Maliban daw sa pinapalitan, may kakayahang mag-evolve ang mana. Ang mina ng ebolusyon ay mapapahusay lamang pagkatapos ng pagtaas ng kaliwanagan. Nagulat si Lian. Maaari bang mag-evolve ang mana? Dugo pa, K2 labanan batay sa mataas na santukan kadalubhasaan confronting ang kalaban ng direkta. Samantalahin ang pagkakataong ay pakulong ang mga tigre, pagkatapos ay tusukin ang kadena ng mga ibong leon na pumapatay sa layunin ng labanan sa dugo ay sumabog ang siyam na phoenix na nagpapaganda ng yelo, tinatalo ng paraan ng pakikipaglaban na ito ang karamihan sa mga naglalakad. Ang sword chi at spear chi ay napakalakas din, ngunit ang pagpapalit sa espirito ng siyam na ulo ng ibon ay talagang masakit. Ngunit kung mag-evolve ang espirito ng ibon na may siyam na ulo, magiging perpekto ito. Sa kasalukuyan, hindi magagamit ang Sealed Skill Crimson Flash, na nagpapahirap sa paghusga sa mga detalye ng labanan. Sa pagkakataong ito, na nakaharap sa lalaking kahangahangang ibon, hindi niya alam na magiging lubhang disadvantageous ang sitwasyon ng kabilang partido. Siya na ngayon ay napaka-mobile at walang talo sa malapitang labanan ngunit kulang sa isang pangmatagalang mahinang pangangatawan. Ang lahat ng ito ay mga kahinaan. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Lian na ubusin ang Dragon Tiger Chi, na tinawag ang isang karakter mula sa 24 na prutas ng species.